Good morning po. Good morning po sa lahat. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Alam nyo, sabi po ni Solomon, in everything there is a season. Last May po, panahon po ng kababaihan. Ngayon po ay panahon ng kalalakihan. Ano? At sa panahon po ito, ating makikita at titingnan natin mabuti ano ba ang meron sa mga asawang lalaki? Ano ba ang meron sa mga ama? Ano? Alam po ninyo, ang pag-ibig ay dito po nakapaloob lahat ng kautusan. Parang ikinondense po ang buong kautusan na sinabi ni Jesus Christ. Ang lahat ng kautusan ay inilagay na lamang sa isang salita. At walang iba ito kung yung tinatawag na pagmamahal. Pero kapag pinag-uusapan yung tinatawag na pag-ibig, lagi po nating iniisip yung salita. Ano? Lagi po nating iniisip yung pagmamahal na maipakita. Lagi nating iniisip yung open affection. Lagi nating iniisip siguro yung mga yakap, kiss. Yan po ang iniisip natin. Pero meron pong pag-ibig na bihirang-bihira pong makita sa pananalita, pero matindi sa tinatawag po na gawa. Ito po ay gumagawa doon po parang sa likod ng tabing, na minsan o kadalasan hindi po naghahanap ng pasasalamat at minsan po hindi po nangangailangan ng anumang pansin. Ang pag-ibig pong ito ay nagmumula po sa integrity and sacrifice of the Father. Kaya nga po ang pabagat po natin, the integrity and sacrifice of a Father. Alam nyo, nakakatuwa. O nakakatuwa nga ba? Para bagang argabyado po ang mga kalalakihan kapag pinag-usapan ng kultura ng Pilipinas. Tama po ba? Sa panliligaw pa lang, sila yung nanunuyo. Di ba? Sa panliligaw pa lang, parang sila yung underdog. Parang talong-talo. Sila yung magre-regalo. Hindi pa niya alam, naninervyos pa siya ba'y sasagutin o hindi. Ang hirap pa, paano pa pag nabasted? Parang argabyado po ang mga kalalakihan. Ano? Tapos, pag ang lalaki po ay nag-asawa o kaya mamamanhikan pa lamang, siya pa rin ang magdadala ng pagkain, katakot-takot na kulungan. Ano ho? Kung ano yung demand ng babae, ay gagawin ng lalaki. Para bang ang hirap maging lalaki sa kultura po ng Pilipinas. Talagang totoo po yan. Ano ho? At lalo na pag nag-asawa, ako, dito lalo sa Batangas, kapag nag-asawa, kadalasan sa atin sa Batangas, kapag nag-asawa, ang anim na baboy, baka ulangin pa. Kapag ikay nag-imbita, grabe! Ano, no ako'y nag-asawa, ang sabi ng biyanan ko, nung buhay pa, ay, Tutoy, tayo ba ay mangungumbida ng ating mga kasama? Sabi ko, syempre naman po. Siyempre mga bida, abay bispiras pa lamang. Grabe na. Ang dalawang baboy, talpo. Dito po ninyo yun. Grabe. Parang ang hirap-hirap na maging lalaki. Ano? Sa kultura po ng ating Pilipinas. Tapos nag-asawa ka, ipiplis mo yung asawa mo. Kailangan mo magtrabaho, expect na ikaw ang magpapakain sa kanya, ini-expect na ikaw ang bibili ng kanyang mga damit, ini-expect na ikaw ang bibili ng kanyang mga kulirete. Grabe ang kultura ng Pinoy. Hirap na hirap ang mga lalaki. Now, kung hirap na hirap ang mga lalaki sa ganitong sitwasyon, lalo na sa asawa, gaano pa kaya kung siya'y magkaroon ng tinatawag na anak? Ang hirap po lalo na maging ama. Ang dami pong complicated na bagay na nangyayari po sa isipan ng mga asawang lalaki. Iniintindi ang asawa, iniintindi ang mga anak,
At halos po yung puso po niya, halos hindi nagsasalita, pero naroon ang pagmamahal. Pero ang pinakamahalaga, meron siyang integrity, meron po siyang sakripisyo na ibinibigay po sa bawat isa, lalo-lalo na po sa tinatawag na pamilya. Ano? Marami pong mga ama ang talagang buhat-buhat ang mabigat na pasanin. Grabe po ito. May mga ama, madaling araw pa lamang gumigising na, iinom lamang ng kape at isang pandesal, pupunta na po sa kanyang trabaho. Tinitingnan po niya na kanya pong mga kaabalahan ay naroon lamang sa katahimikan. Tinatago po niya yung hirap na kanya pong dinadanasan kahit po siya ay humingiti, pero naroon po ang tinatawag na pag-alala. Ano na naman ang kakainin ng aking pamilya? Paano naman ko pasasayahin ang aking asawa? Paano ko naman bibigyan ng magandang kinabukasan ang aking mga anak? Ganyan po katindi ang inaalala ng mga kalalakihan. Lalo na pag ikaw ay ama, kanya pong i-give up ng isang ama ang kanyang sariling pangarap para yung pangarap ng anak ay matupad. Ang dami pong sakripisyo na ginagawa nila. Pero kadalasan yung sakripisyo pong ito ay sinasabi ng marami, natural lamang na gawin mo yun. Asawa ka kasi. Natural lamang, katungkulan mo lamang na gawin yan. Ama ka kasi, asawa ka kasi, hanggang ating hindi maintindihan na huli na pala para ma-appreciate natin ang pagiging ama ng isang tahanan. Doon pa lang natin maiintindihan, grabe pala ang pinagdaanan ni tatay. Grabe pala ang pinagdaanan ng aking ama. Kung ano man ang tawag niyo sa kanya, grabe pala ang pinagdaanan ng daddy ko. Grabe. Kaya sa araw kong ito, ating pong pararangalan, hindi lamang po ang mga ginagawa ng mga ama, kundi ano po yung nangyayari sa loob po niya. Ano po yung nangyayari sa puso niya, ano yung nangyayari sa isipan po niya na hindi po niya ma-express. Alam po niyo, yun ang pagkakaiba ng lalaki at babae. Ang babae napaka-expressive, pero ang lalaki napaka-rational. Lahat ng damdamin, kung pwede nga lang, itago lahat niya. Kung pwede nga lang. Pero minsan, hindi rin niya maitago. Pero kadalasan, itinatago niya. Hindi baling siya ay nahirapan, hindi baling siya ay masaktan, hindi baling wala po siya pera, bagsak may naibibigay siyang pera sa kanya pong pamilya. Matindi po ang pagiging ama. Grabe ang pagiging ama. Ano ho? Ito yung puso ng ama na napakahirap suklian. Kaya, kung titingnan po natin, makikiklik ako, ano ho? Ang sabi po ng Proverbs 27, ay ganito, kung ang isang ama'y mamumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. At sa wikang English po, the righteous man walks in his integrity, blessed are his children after him. Blessed are his children after him. So grabe, grabe. Talagang ipinakikita po dito sa talataang po ito ang isang integridad na kapag ang isang ama ay namuhay sa katwiran, yung kanya pong integridad ay namuhay po siya doon, ay makikita natin ano po ang magiging resulta. Magiging mapalad ang kanyang mga anak at na siya ang tinutularan. Sa English po, blessed are his children after him. Anong ibig sabihin dito? Dito pa lamang po sa mundong ito, kapag ginagampanan na ng isang ama ang kanyang tungkulin bilang tunay na ama, kapag ginagampanan niya kahit medyo hindi niya na-express
sa tawag ng pananalita, nagsasakripisyo po siya sa kanya pong mga anak. Pinagpapala mong mabuti ang iyong anak. Hindi lamang dito sa lupa, kundi kahit ikay mawala, yun pa rin ang pagpapala na ibinibigay mo pamana, heritage mo, legacy mo sa iyong pamilya, lalo higit sa iyong mga anak. Mga kapatid, this is fatherhood. Mahalaga na meron tayong integridad. Mahalaga na meron po tayong sakripisyo. Meron pong isang lalaki, ang pangalan ay Roberto. Sa isang probinsya, siya po ay gumigising ng alas 4. Samantalang ang kanya pong asawa ay mga anak po ay natutulog pa. Siya po ay pinadidikit na po niya yung kanyang lutuan. Nagpapainit na ng kape. At alam nyo, naglalakad po siya ng 3 kilometro para lamang maabutan yung jeep na pupunta doon sa kabayanan. Para lang po siya ay magtrabaho sa isang construction site. Yan po si Roberto. For 30 years, yan po lagi ang routine niya. 30 years, yan po lagi ang ginagawa niya. At lagi po itong nakikita ng kanyang mga anak. Pero hindi niya nakikita yung sakripisyo. Ang nakikita lang po yung kanyang mga anak at lagi sinasabi lang ng kanyang ama, "Anak, huwag kang mag-alala, may sapat tayong pagkain. Huwag kang mag-alala, hindi ka uulangin sa baon. Huwag kang mag-alala, meron kang isusuot na uniforme." Ganyan lang lagi ang sinasabi ng ama at sasabihin ko niya, ay talagang walang problema, anak. Now, isang araw po, medyo umulan. Nagpapahinga yung kanyang ama sa balkonahe. Medyo madilim. Napansin po nung anak na parang masakit yung tuhod at kamay ng kanyang ama. Ilagay niya, pinipisil-pisil niya, pati yung tuhod, pinipisil niya. Ang lumapit po yung anak. At ang sabi po ng anak, "Tay, ano nangyayari sa inyo? May problema mo ba?" "Anak, wala ito. Konting sakit lang ito. Kayang-kaya, wala sa bituka." Yun po ang sabi niya. Pero, ang ginawa ng anak, sinwitch on yung ilaw. Alam nyo, nakita ng anak, puro kal yung kamay. Mayroong mga dugo na namumuo sa kanyang daliri dahil nakupok na martilyo. Merong galos-galos sa kanyang kamay dahil nahiwa ng nagalit. Ganyan po yung nakita niya. At tapos yung tuhod po niya at yung buong palad niya ang kapal na ng kalyo sa kapupok ng martilyo. Dahil ang kanyang ama ay isang carpenter. Kita po niyo. Yan po ang sakripisyo. Minsan hindi po natin na-appreciate ang mga bagay ito. Ang nakikita lang natin, may pagkain sa pagkainan. Ang nakikita lang natin, may sinusuot ang mga anak. May pambiling pulbo ang mga asawa. At minsan siniswerte pa, may mga kulereke pa. At kung ano-ano pa, may pambili pa ng parcel. Yun lamang ang lagi nakikita. At kapag walang parcel, nagulungkot. Nanay, nalulungkot yung anak. Pero hindi po nila nakikita yung tensyon na nangyayari sa isipan at sakripisyo ng isang ama. Ang hirap po niyan. Iniisip lagi ng ama, papaano ko palalakihin na matagumpay ang aking anak? Papaano ko itataguyod na mabuti ang aking pamilya? Hindi po siya nagre-reklamo. Bihirang-bihira po niyang marinig ang pagre-reklamo.
Hindi po niya inaasahan na purihin mo siya. Bagamat alam na alam niya sa sarili niya, ang sarap-sarap pakinggan na minsan naman mapuri siya. Na minsan naman may tumapig sa kanya, Tay, salamat. Na minsan meron man lamang sabihin ng kanyang asawa, Daddy, salamat sa pagpapagal mo sa akin. Alam niyo, ang kwento po ni Roberto ay hindi kwento lamang niya. Ito po ay kwento ng bawat isang pamilya, ng bawat isang ama. At yung kwento ng anak ni Roberto ay hindi lang kwento ng kanyang anak. Ito po ay kwento ng bawat anak, ng bawat pamilya. Na minsan, atin pong natatrato na baliwala ang sakripisyo ng isang ama. Yun po ang napakahalaga. Pero dahil po sa mga bagay na ito, iniisip po natin, ay, obligasyon kasi ng ama. Marapat mo lamang gawin yan. Tama naman. Tungkulin na dapat natin gawin, mga ama, ang lahat ng bagay, ang best natin para sa ating pamilya. Pero, we are just human. Naalala ko tuloy yung nasa YouTube noon, ngayon nasa Facebook na, yung sinungaling ang aking ama. Alala ko niyo, sinungaling ang aking ama. Bakit sinungaling? Kasi pagka tinatanong, Tay, kain ka, ang sasabihin ng mga ba, sige lang anak, busog pa ako, kain ka lang ng kain. Tay, bili tayo ng ice cream. Bubunot yung ama ng pabili ng ice cream at ibibigay. Galit talaga ng aking daddy. Pero hindi alam ng anak. Wala na siyang pera. Maglalakad na lamang po siya. Grabe ang sakripisyo. Pag tinatanong, pag dumating, Tay, kumusta? Okay lang ako. Pero hindi nalalaman ng anak na hindi okay. Dahil sa bigat ng kanyang pinapasan, sako-sakong bigas ang kanyang pinapasan para lamang siya magkaroon ng pera. Ganyan po ang sakripisyo ng anak. Sakripisyo ng tatay. Kaya sa umaga pong ito, ating pong tingnan ang kakaibang respeto. Ating pong tingnan ang isang buhay na kung saan medyo tahimik ang mga tao po ito. Medyo talagang kung minsan nahihirapan po tayong pakasamahan dahil minsan tahimik parang manhid, pero hindi natin alam, iba't iba ang nasa isipan niya, kaya ang gusto lang niya sa pagkakataon yun, siya po ay magpahinga. Relate? Ganyan po ang mga tatay. Kaya ang mga tatay po, mga asawang babae, kapag dumating ang inyong mga mister, papagpahinin muna niyo. Bigyan niyo ng kape kung maaari. Bigyan niyo ng tubig, papagpahinin niyo. Hindi agad masasalita yan dahil pagod na pagod. Hirap na hirap ang kanyang kaisipan. Pagpahinga muna siya. At kapag tapos ng pahinga, medyo kausapin. Pwede na naman sabihin nyo, kamusta ka? Okay. Pero pag tumahimik na siya, pabayaan mo muna. Kasi nakakairita yung laging pagod ka. Pero patuloy ka pang nagtatanong na nagtatanong. Bigyan mo siya ng araw. Kasi magkaiba ang lalaki, magkaiba ang babae. Alam po ninyo, isang napakagandang bagay ang nagpo-provide sa kanyang pamilya. At ayun po ang layunin talaga ng isang ama. Ang sabi po ng 1 Timothy, makikilagay nga po. Sabi po doon, anyone who does not provide for his household has denied the faith. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang pamag-anak,
mga kabilang sa kanyang pamilya ay tumalikod na sa pananampalataya. Mga tatay, huwag naman po tayong tamad. Mga tatay, mga daddy, huwag po tayong basta parelax-relax. Kahit pa kayo may minana at parelax-relax kayo, mawawala ang mana. At alam nyo, ang mamanahin ng inyong anak, katamaran. Hindi ganyan ang isang taong may integridad. Ang ipinakikita po ng isang tatay, you must be the example of provider. Dapat ikaw ang breadwinner sa inyo. Maliban na lang na ikay baldado. Maliban na lang. Maliban na lamang kung ikay may kapansanan. Pero first thing and foremost, ikaw yung provider. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo, ang sino mang hindi kumalina sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya. Mga kapatid, this is the duty ng husband. Pilitin po natin ang kapag-provide sa ating pong pamilya. Pilitin po natin yan. Huwag po natin hayaan na tawagin tayong tamad ng ating asawa. Huwag nating hayaan tawagin tayong tamad ng ating pong mga anak. Because that is not integrity. Hindi po yan integridad. At ang sabi po kanina ng 27 ng Panginoon, kung may integridad ka, tumalakad ka ng matuwid, mamanahin ito ng iyong anak. Mapalad ang iyong magiging anak. Magsakripisyo po tayo. Kailangan po natin ang bagay po niya. Sa isang pagsakripisyo ng inyong comfort at sa rest, alam nyo, tinuturo natin yung security and peace sa ating pong mga anak. Sa isang sakripisyo ng ating pong mga pangarap, ang pangarap po ng ating mga anak ang tinutupad po natin. Sa isang sakripisyo na ibinababa mo ang pride mo at kung anuman at nagsosorry ka, sinasabi mo sa iyong mga anak, anak, ito yung tama, ito yung dapat mong sundan. That is integrity. Hindi ka lang basta breadwinner. Hindi ka lang nagpo-provide ng pera. It's more than money. Integrity is more than financial. Ito yung role modeling. Nang sabi niya, ang sino man hindi kumakalinga sa kanyang mga anak, ito po'y pagkalinga. Hindi lamang ng salapi, kundi pagkalinga kung saan ikaw ay nagbibigay ng magandang example para sa iyong mga anak. Mga kapatid, ganyan po ang dapat sa atin. Pero madami pong mga tao, marami pong mga ama ang nagsisikap talaga. At purihin po ang Panginoon dahil sa mga amang yan, gumanda ang buhay ng mga anak, gumanda ang buhay ng kanilang pamilya dahil sa pagsisikap ng kanyang ama, dahil sa pagsisikap ng kanyang asawa. Pero marami ang hindi na-appreciate ang mga bagay kung iyon. Kung hindi man ma-appreciate ang mga bagay yun, Father, tayong mga Father, tandaan po niyo, hindi makakalimot ang Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, pakikilagay na ako, ang sabi po ng Hebrews 6:10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na iyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod. Ay ito po napakalinaw. Sabi niya, kung nalimot ka man ng iba bilang ama, hindi ka man na-appreciate ng iyong anak, hindi ka man na-appreciate ng iyong asawa, ang sabi ng ating Panginoon, hindi ako liko para limutin ang iyong mabubuting gawa, ang iyong gawa at pag-ibig na iyong ipinakita sa kanyang pangalan at sa iyong paglilingkod. Isang uri kasi ng paglilingkod sa iyong pamilya ang iyong ginagawa. That is being a father. Yan ang tunay na pagiging ama. Yan ang tunay.
Maaaring hindi po tayo nakakarinig ng thank you. Maaaring hindi po nakakarinig tayo ng o nakakaramdam na tinakap ka man ng iyong anak. Niyayakap ka ng iyong anak. Pero yakap ka ng Diyos. Kung inyo pong nararamdaman na parang wala nakakakita sa inyo, mga anak, mga ama, if you feel you've fallen short or just getting by, take heart. Ganyan po ang dapat po sa atin. Hindi mo kailangan maging perfect. Just do your best as a father. Alam ng Diyos na hindi ka perfecto. Ang Diyos lamang ang perfectong father. Gusto kong sabihin ito sa mga anak. Lahat nagkakamali. Kung kayo'y nagkakamali rin ang mga anak, ang mga ama. Kaya kung anuman yung mga pagkukulang, lalo na po ang ama, dahil hindi po tayo perfect, nagkakamali tayo. Pero ang integridad dapat naroon. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin, kung tayo man po ay nagkamali, ituwid natin ang ating pagkakamali. Dahil yun ang pamana natin sa ating pong mga anak. Walang taong hindi nagkamali. Pero, ang kailangan mo ay huwag na muling magkamali pa. Yan ang ipakita mo sa mga anak mo. Yan ang ipakita mo sa asawa mo. Why? Dahil ikaw ang haligi ng tahanan. Kapag bumigay ang haligi, bibigay ang lahat. Kahit pa nag-iilaw ang nanay, pag bumigay na ang haligi, wala, magkukulaps ang lahat. Mga ama, you are not defined by your past. You are defined by your present. Na kung ano ang gagawin mo ngayon, yan ang mangyayari sa kinabukasan. Tapos na ang nakaraan. Anumang pagkukulang, tapos na yun. Ngayon, bumawi ka. Ngayon, sa kasalukuyan, gumawa ka ng paraan para muling magtiwala sa iyo uli ang mga anak mo kung ikaw may nagkaroon ng pagkakamali. Kung ikaw nagkaroon ng pagkukulang, punuan mo ito sa ngayon. Mahalaga yun bilang ama. Dahil kahit tayo ay mawala dito sa mundong ito, ito ang maalala ng inyong mga anak. Yan ang maalala. Mga anak, tingnan niyong mabuti ang inyong mga ama. Isipin niyong mabuti ang kanyang sakripisyo. Tingnan mo ang kanyang mga kamay. Tingnan mo ang kanyang mga pagpapagal na ginagawa sa iyo. Huwag mo masyadong tingnan yung kanyang pagkakamali. Ang kanyang mga sablay na ginawa, ang tingnan mo ay yung mga sakripisyo na kanyang ginawa para sa iyo. Mga anak, huwag niyong antayin na ang inyo pong mga ama ay tumanda na lamang na hindi niyo sila napapasalamatan. Na nagkasakit at nagsakit, hindi mo ninyo tinutulungan. Huwag nawang mangyari yun. Kadalasan nangyayari naman yun. Tingnan po niyo mabuti. Dahil hindi nagbago ang kanyang ama. Pero sa isang mapagmahal na anak, ang tingnan mo ay yung kabutihan niya nagawa, hindi mo kanya pagkatapos. Sa mga asawang babae na siyang nakakakita ng sakripisyo ng inyong mga asawa, yakapin siya. Inyong suportahan siya, maniwala ka sa kanya. Yan lamang ang pinakamabuting paraan para masuportahan nyo at maging kabalikan mo sila.
Be His safe place. Gawin mo ang sarili mo na ikaw yung lugar kung saan siya ligtas. Kung saan doon siya mapupuri. Gawin nyo ang inyong tahanan kung saan doon siya makakapagpahinga. Gawin nyo ang inyong bahay ng may kapayapaan. Yan lamang ang magiging suporta nyo sa inyong mga asawa. And lastly, ipanalangin nyo ang inyong mga asawa. Lumalabas ang inyong mga asawa, nag-uumpisina, may katransaksyon, kung sino-sino ang kausap. Maaaring kasalanan nyo kung matukso siya. Bakit? Baka hindi mo siya ipinapanalangin. Tapos pag nagkamali, ang tindi ng sisihan. Mga kapatid, this is the protection you need to do sa inyo pong mga asawang lalaki. Kailangan po ang bagay po. Yan. Now, sa akin pong pagtatapos, gusto ko pong sabihin sa inyo yung personal na gusto kong mangyari sa buhay natin. Alam nyo, ako po ay pastor. Pero ayoko kong maalaala ng tao, lalo na ng mga anak ko, na mabuti akong pastor. Ayaw ko. Ako po ay teacher, pero hindi ko na nasay maalaala ako ng mga anak ko o ng ibang mga tao na ako'y magaling na teacher. Wala akong ninanasa, kundi ang maalaala niya ako na yung aking ama, isang mabuti ama. Ayoko, hindi ko iisipin pa at hindi ko na naisip pang sabihin ng mga tao, ang galing na teacher ko. Ayoko at hindi ko iisipin pa at naisip pa na sabihin ako ng mga tao na ang galing kong preacher. No. Pero satisfied na ako. Ako'y napakasaya na maalaala ako ng aking mga anak at sabihin nila at ibang mga tao, naging mabuting anak o maging mabuting ama ang tatay mo. At sabihin ng mga anak mo, ang bait-bait ng tatay ko. Yun ang gusto kong maalala nila sa buhay ko nila. Mawala man ako, mawala man tayo, yan nawa ang maalala ko nila. Mga magulang at mga kapatid, saan nyo gustong maalala? Kumikita kayo ng malaki? Saan nyo gustong maalala kayo? Lagi kayong nagbibigay? Ayos yun. Saan gusto kong maalala? Bakit ayaw kong maalala ng ganun? Kasi kung hindi ako maalala bilang mabuting ama, sigurado po, hindi rin ako maging mabuting pastor. Yun po ang epekto nun. Paano ka magiging mabuting pastor kung hindi ikaw mabuting ama? Paano ka magiging mabuting teacher kung ikaw ay hindi mabuting ama? That is contradiction. Kaya mga kapatid, ano at paano kayo aalalahanin ng inyong pong mga anak? Inyo pong isipin mabuti ito sa Father's Day po ito. Inyo pong umpisahan, isipin na mabuti ano ang maalaala sa akin ng aking mga anak. At sabi po ng banal na kasalanan, sapagkat ang Diyos ay hindi ko upang ibutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig ay pinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglingkod. Mga ama, matuto tayong maglingkod, hindi lamang po sa ministeryo,
kundi inahin po natin ang ating pong pamilya. Inahin po natin, at lagi po yung sinasabi ko, kung ako'y pamimiliin sa pamilya ko at sa ministeryo, pipiliin ko pa rin ang pamilya ko. Pero napakasarap na isipin na katulad po ako ni Joshua, na pwede kong sabihin, as for me and my house, we will serve the Lord. Ito po dahil sa ating ipinakikita, dahil po sa ating mga exam. Palakpakan din natin. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y madala. Amang mapagmahal, marami po kaming pagkukulang sa ating mga anak. Marami po kaming pagkukulang sa ating pong pamilya at nalalaman po yun. Ngunit katulad ng mga ama na hindi po perfecto, wala po kaming dinanasan, kundi ang katagumpayan ng aming pong pamilya, ang katagumpayan ng aming pong mga anak. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming pong mga kahinaan. At lagi po namin itanong sa aming mga sarili kung paano kami maalaala ng aming pong mga anak. Kami man ay nabubuhay pa sa mundong ito, at kung kami man po ay mawala, ano kaya ang babaunin po nila bilang alaala? O Diyos makapangyarihan sa lahat, You are our greatest Father. Tulungan mo kami sa aming pagiging ama, at kami, Panginoon, ay makapagduluwalhati sa iyong banal na pangalan. Tulungan mo kami sa aming mga kahinaan at sa aming mga kalakasan, lalo pa ninyo itong paunlarin upang kami maging pagpapala sa aming pamilya. Sa lahat ng mga amang narito, Ama, inyo po, Panginoon, bigyan po sila ng mga katalinuhan. Bigyan niyo po sila ng isang ganap na pagkatao na kung saan ang mga pagkakamali ay hindi na muling maibabalik pa, kundi makakalimutan na at mapapagtan ito ng isang magandang bagay na makapakinabangan ng bawat isa. Hindi lamang ang aming pamilya, kundi ang